Isang miyembro ng security detail ni Manila City Mayor Isko Moreno ang nasawi ng pagbabarili ng riding in tandem nitong linggo, March 15, 2026 sa Tondo, Maynila. Dinala pa ito sa ospital, ngunit dead on arrival na ito, sabi ng doktor. Panoorin ang buong kwento ni George Capistrano ng Tondo, Maynila. Welcome sa channel natin, Red Crimes Philippines. Sa channel na ito ay sinasalaysay natin bawat krimen na nangyayari sa loob ng Pilipinas. Mga bagong krimen na dapat mong malaman at tutukan. Mga trending crime sa social media kung saan nangyayari ang mga kahindik-hindik na pagpatay. Dito, ang ating mga sinisiwalat ay hango sa mga totoong pangyayari at hindi haka-haka lamang. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Simulan na natin ang kwento. Ang biktima ay si George Basan Capistrano alias Yeboy, 56 years old at retired police at nagsilbing security detail ni Mayor Isko Moreno at residente ng Barangay Balot, Tondo, Maynila. Ang mga suspect ay kinilalang sina Leijin Bulalakaw Yang alias B-Boy at si Albert Magdaraog. Silang dalawa ang responsable sa pagpatay sa biktima. At dito iikot ang ating kwento ngayon. Si George ay isang huwarang pulis na buong pusong naglilingkod sa bayan. Mula pa noong siya ay nagsisimula sa kanyang tungkulin, malinaw na sa kanya ang kanyang layunin, ang magbigay ng proteksyon at katarungan sa bawat mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang pulis na may matibay na prinsipyo. Hindi siya kailanman nagpadala sa tukso ng kapangyarihan o pera. Para kay George, ang pagiging pulis ay hindi lamang trabaho, ito ay isang panata. Sa likod ng kanyang uniforme, si George ay isa ring mapagmahal na asawa at ama. Sa kanyang pamilya, siya ay isang haligi, isang taong nagbibigay lakas, seguridad at pagmamahal. Bilang ama ng 3 anak, sinisikap niyang maging mabuting halimbawa sa kanila. Itinuturo niya ang kalagayan ng katapatan, respeto at panindigan sa tama. Si George ay member rin ng Special Action Force Batch 1993, isang elite unit sa PNP na tanging may matitibay na puso at pag-iisip ang nakapagtapos sa training na ito. Patunay na hindi lamang isang mabait na tao si George, kundi solid din ang kanyang naging background sa PNP. Maraming natulungang tao si George habang nasa serbisyo pa ito. Mabait na tao kasi ito. Kung may free time si George, ito ay naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kabaro. At minsan naman ay sumasali ito sa mga palarong barangay. Dahil marami itong naging kaibigan at kilalang kilala ito si George sa Tondo. Dito niya rin nakuha ang kanyang alias na Yeboy. Dahil sa kanyang kangahangang performance, napili siya ni Mayor Isko Moreno upang maging bahagi ng kanyang security detail noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Maynila. Isa itong malaking responsibilidad, ngunit para kay George, ito ay isang karangalang hindi niya maaring tanggihan. Sa kabila ng kanyang mga tungkulin sa istasyon, hindi siya nagatubiling tanggapin ang bagong papel dahil naniniwala siya na ang pagprotekta sa isang leader ng lungsod ay isang marangal at mahalagang misyon. Bilang bahagi ng security team ng alkalde, ipinakita ni George ang kanyang kahusayan at tapang. Hindi lamang siya naging tagapangalaga ng seguridad, kundi isa ring simbolo ng tiwala at dedikasyon hanggang sa nagretiro ito sa pagkapulis nito lamang December 2025. Naging makulay ang kanyang 2 dekada sa pagsiservisyo sa bayan at kinilala ito ni Mayor Isko ang kanyang pagiging matapat sa tungkulin at pagiging mabait na tao. Proud na proud si George sa kanyang naging kontribusyon sa bayan hanggang sa dumating ang isang araw na hindi inaasahan ng lahat. March 15, 2026, pasado alas 12 ng madaling araw, may tumawag sa Manila Police District tungkol sa isang kaso ng pamamaril na nangyari sa Salonga Street, Barangay 134, Zone 1, Tondo, Maynila, na agad namang pinuntahan ng mga kapulisan. Nakilala ang biktima na si retired Police Lieutenant George Capistrano, ang dating security detail ni Mayor Isko Moreno. Ayon sa mga nakasaksi sa krimen, riding in tandem umano ang bumaril sa dating pulis at
kinuha ang mga alahas ng biktima. Sa pagsisimula ng investigasyon, naging malaga ang salaysay ng mga witness at kamag-anak ng biktima. Samantala, na-recover ng PNP ang isang CCTV footage na nagpapakita sa aktwal na pangyayari. Makikita sa video na pauwi na sana ang biktima sa kanilang bahay nang buntutan ito ng riding in tandem. Nang sandaling huminto ang biktima malapit sa kanilang bahay, dali-dali namang bumaba ang angkas ng motor, bumunot ng barel at pinaputukan ng malapitan ang biktima. Nakapagbuno pa ang biktima, kaya't muli itong pinaputukan ng sospek hanggang sa bumalagta ito sa kalsada. Makikita rin sa video na may kinuhang bagay ang sospek mula sa biktima at mabilis na umalis lugar. Nakuhanan din ng CCTV ang paglabas ng kamag-anak ng biktima mula sa kanilang bahay habang humingi ito ng tulong. Sinubukan pang dalhin ang biktima sa Tondo Medical Center, ngunit diniklara itong dead on arrival ayon sa attending physician. Laking takot ng mga kamag-anak at nagsisigaw sa sinapit ng biktima. Naniniwala naman ang mga kamag-anak na tinangay ng mga sospek ang lahat ng alahas ng biktima matapos itong barilin. Bagay na sinuportahan ng PNP base sa nakita sa video. Lumalabas na hold up ang motibo at kinuha ang lahat ng alahas ng biktima. Ayon naman sa kapitan ng barangay, dayo umano ang mga sospek sa kanilang lugar at dahil sa pangyayaring ito ay mas paiigtingin pa nila ang pagronda ng mga tanod sa barangay. Kinumpirma naman ang tanggapan ni Mayor Isko Moreno na dating security escort ng alkalde ang biktima. Dahil dito, nito lamang March 16, 2026, naglabas ng 48 oras na ultimatum si Mayor Isko Moreno sa driver ng motorsiklo na sangkot sa pamamaslang sa retiradong Pulis Maynila na si retired Police Lieutenant George Capistrano at nag-alok ang alkalde ng 500,000 na pabuya kapalit ng pagsuko kung kusang susuko ito sa kapulisan sa loob ng 48 oras. Dagdag pa ng alkalde, maaring mapasailalim sa Witness Protection Program ang suspect na driver sa pamamaril, kapalit ng pagturo sa gunman at mas malaking grupong sangkot umano sa serye ng robbery incidents sa Metro Manila. Samantala, nito lamang March 17, 2026, personal na sumuko ngayong Martes ang isa sa mga suspetsado sa pagpatay kay George Capistrano. Kinilala ang suspect na si Laijing Bulacao Yang alias B-Boy, na siya umano ang driver ng motor noong pinaslang ang biktima. Dinala sa Maynila Police District Homicide Section si alias B-Boy upang iproseso ang kaso. Ayon kay alias B-Boy, driver lang naman po ako. Wala naman po akong alam na papatayin niya eh. Pagbaba niya, binaril niya agad. Siya lang po yung may dala. Dito din inamin ni B-Boy na ang isang suspect na mismong bumaril sa biktima ay si Albert Magdaraog. Sabi naman ni Mayor Isko Moreno sa kanyang Facebook Live, ngayon, as you can see, meron na po tayong development. Sumuko na po yung isa sa mga suspect at nagbigay na siya ng mahalagang impormasyon para matukoy ang iba pang sangkot sa krimen. Napaiyak na lamang ang nanay na isang suspect na si alias B-Boy nang tanungin ito ng mga nag-i-interview sa kanya. Di inakala ng ina na gagawin ito ng kanyang anak. Isang patunay na hindi alam ng mga magulang ang pinaggagawa ng anak at lalong hindi kayang bantayan ng mga magulang ang anak sa loob ng 24 oras. Dahil dito, naglunsad ng malawakang manhunt operation ang PNP sa paghuli kay Albert Magdaraog na posibleng hindi pa nakakalayo ito sa Maynila. Samantala, buo ang paniniwala ni Mayor Isko Moreno na malaking grupo ang nasa likod ng mga kasong robbery na nangyayari sa lungsod at wala pa itong planong itigil ang paghuli sa kanila. Sa mga oras na ito, wala pang balita ang PNP sa kinaroroonan ng isang pang suspect na mismong gunman sa kaso at patuloy ang follow-up operation ng PNP sa paghuli nito. Manatiling nakatuto kayo sa channel natin para sa updates ng kasong ito. Samantala, labis ang pagdadalamhati ng pamilyang Capistrano sa sinapit ng haligi ng tahanan at hinihingi ang agarang hustisya. Bumuhos naman ang pakikiramay ng mga taong malapit sa biktima, lalo na sa social media, dahil maraming taong natulungan si George nung aktibo pa ito sa serbisyo.
Sa mahabang panahon ng serbisyo ni retired Police Lieutenant George Capistrano, nakilala siya bilang isang pulis na may malasakit at tunay na dedikasyon. Sa kanyang puso, ang pagiging tagapagtanggol ay hindi lamang propesyon. Ito ay isang bokasyon. Isang paninindigan na mananatili hanggang sa kanyang huling hininga. Ipinakita niya na ang tunay na kabayanihan ay hindi nasusukat sa ranggo o posisyon, kundi sa patuloy na pagmamahal at pag-aalay sa sarili para sa kapakanan ng iba. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay maaaring mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. Hanggang sa susunod na true crime stories natin. Ingat!